Magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Alan po para sa ating morning devotion. Maraming pong tao ngayon kagising sa umaga, ang kanilang hinahanap agad ay kung anong meron sila sa buhay nila. Pagka umaga hinahanap nila kung meron silang bigas sa kanilang lalagyan, nilaman ng ref, meron ba tayong pera ngayon? Lahat ng bagay hinahanap nila. At tila sa kanila, ang pagkakaroon ng mga bagay nito ay magpapasaya sa buhay. Hindi ho masama yun. Pero paano kung wala ito? Maaari po ba tayong maging mabuhay ng masaya pa rin? Maaari po bang makitaan pa rin tayo ng katuwaan sa puso? Paano nga po ba mabuhay ng isang masaya? Na pagkagising mo sa umaga kahit wala, kahit kulang, magiging pa rin masaya ang iyong buhay. Sabi ni Apostol Pablo, there is a better way to live. Yan po ay ang buhay na may contentment. Sabi po ng Philippians chapter 4, verses 10 to 12, sabi po sa inyo, but rejoice in the Lord greatly. But I rejoice in the Lord greatly, that now at last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere, in all things, I am instructed, both to be full, to be hungry, both to be abound, and to suffer need. Alam niyo po, we tend to be very discontented people. Umaga, yun lang na hinahanap natin kung anong meron tayo at ano ang pwede at kailangan natin. Alam niyo, the more we have, the more discontent you become. Dahil hindi ho kailanman sumasapat lahat ng bagay sa ating buhay. Sabi ho ni Apostol Pablo, we are called to contentment. We are called to be satisfied. We are called to say, it's okay, I have enough. Kaya lang, most of us, hindi ho na-experience ito. Paano nga po ba mabuhay na masaya at anong pinakang masarap na buhay meron tayo habang nasa mundo ito? Sabi po ni Apostol Pablo, itong sekreto ng contentment. Una po, have confidence in God's providence. Yan po ay sabi niya sa verse 10. But I rejoice in the Lord greatly, that now at last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. Yung sabi niya pong you lack opportunity, you lack the moment or the opportunity to give. Ano ang kinalaman nung kawalan nila ng pagkakataong makatulong kay Apostol Pablo? Ang sagot niya po doon, hindi ho siya nagalit. Sabi niya, it's okay. Pero natutuwa ako na nag-flourish uli ang inyong damdamin sa pagkakaloob. So ano ang connection nito sa contentment? Ang gusto niyang sabihin, naghintay lang si Apostol Pablo. Naiintindihan niya na ang lahat ng bagay ay nasa proper season, sa proper time at proper opportunity ay nasa kamay ng Diyos. Alam niya hindi niya kailangang magpanik, hindi niya kailangang i-manipulate ang mga nanampalataya para bigyan siya ng para sa kanya in due time. Ano man ang mangyari, God will always provide. Dahil kilala niya ang Diyos na to, alam niya na ang Diyos natin ay is a sovereign God who is in control ng lahat ng bagay. Yan ho ang sekreto ng isang masayang buhay sa mundong ito. Ang alin po, yung alam mo lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. At hanggat hindi ho natin natututunan sa ating buhay na ang Diyos ay sovereign, na ang Diyos ay may control at in charge ng lahat ng bagay, hindi po natin matututunan ng pagiging kontento sa buhay. Kaya sa Apostol Pablo, sabi niya, God will always provide. God is the one orchestrating everything sa buhay na to. At hindi ko kailangang mag-worry anong bagay. Kaya sabi niya, salamat at nag-flourish sa ang inyong pag-ibig muli. At alam ko ang Diyos ang kumilos sa ating lahat. So ano gusto sabihin ko sa Pablo? You work as hard as you can, but be contented with the result because God is always in control. Paano mabuhay ngayong umaga sa inyong pagkagising? Habang nakikinig ka po, tandaan po natin, ang sekreto ng contentment, have confidence in God's providence. Pangalawa po, na sekreto na Apostol Pablo ay learn to have satisfaction with what you have.
Sabi niya po sa verse 11, "Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." Ang sinasabi niya po, satisfied na siya kung anong meron siya. Hindi niya naman sinasabing, yun na lang hanggang doon na lang. Sabi ko nga kanina, work as hard as you can, then wait for God at meron siyang gagawin sa iyo. Ang sinasabi ni Pablo, nagiging malungkot ang buhay ng marami dahil hinahanap nila kung anong wala sila at never nilang in-enjoy kung anong meron sila. Nakakalungkot po. Maraming bagay nasa paligid natin na hindi natin na-appreciate, hindi natin nakikita, at hindi natin na-enjoy dahil sa kahanap natin ng mga bagay na wala tayo. Sabi ho ni Apostol Pablo, kung anong meron, hindi enjoyin mo. Di ba? Si Apostol Pablo, hindi ho dahil marami siya. Kulang nga po. At naghahanap pa nga rin po siya at nagtatrabaho din po siya. Pero bakit masaya siya? Dahil nga po, tutunan niya isang bagay. Ano mang meron ka, enjoyin mo na. Tumingin ka po ngayon sa iyong paligid. Enjoy niyo na po kung anong meron kayo. Anong pagkain na meron kayo? Anong may laman ng ref mo? Anong kasuotan meron tayo? Anong laman ng bulsa natin? Huwag na tayo naghanap ng mga wala. Enjoy na lang natin kung anong meron tayo. Ito po ang magpapasaya sa atin. Ito ang magiging magandang simula ng araw natin. May mga tao po na sadyang mapaghanap. Kaya lang, hindi ho tayo kailanman mabubusog. Hindi tayo kailangan masasatisfied dahil palagi naman po kulang. Mas magandang mabuhay kung anong meron, enjoyin mo po ngayong umaga. Meron siyang nakaharap noon. Mga taong sinulatan niya ng talatang ito, ibang klase naman po. Ito yung mga taong para maging kontento ka, sa halip na magdagdag, ay babawas ka. Stoic ang tawag niya po. Itong mga taong ito ay they stop having possession at nagbawas ng bawas to the point na kahit pag walang-wala na, doon na raw po mararanasan ang tunay na katuwaan sa buhay. Hindi ho itong tinuturo ng Apostol Pablo na huwag tayong magtrabaho, stay na lang tayo sa bahay ngayon at maging kontento. Ang tinutukoy niya po dito, kung anong ibinibigay sa iyo ng Diyos, kung anong may bibigyan, makukuha natin ngayong araw na to, magtrabaho tayo, gumawa tayo, at kung anong meron tayo, umiti ka, magpasalamat ka sa Diyos, at anumang bagay na yun, enjoyin mo po. Yan ang tunay contentment na sinasabi ng Biblia sa ating lahat. At pangatlo po, sekreto ng contentment ay nasa verse 12. Do not be affected with circumstances. Sabi niya po, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer needs. Nakita niyo bang word na instructed? Ito po ay ito isang disiplina. Ito po ay natututunan at itinuturo ng Biblia sa atin. Hindi po ito madali, pero pwede nating matutunan mula sa kanyang salita at sa ating Panginoon. Ang sabi niya po doon, anuman ang mangyari, huwag ang circumstansya ang mag-define kung anong klaseng buhay meron tayo. Hindi porket wala tayong umagang bigas, wala tayong kulang ang pera natin sa bulsa at ang pagkain natin din sarap, ay yun ang mag-define ng ating katuwaan. Pwede pa rin man po tayong maging masaya, pwede tayong mag-enjoy ng buhay nito kahit ganito ang circumstansya. Ang sabi niya po sa Pablo, live above the circumstances. Sa kanya, ang daming kulang sa kanya, ang daming hindi meron siya, pero natutunan yung kumantahan, umawit sa Diyos kahit na siya ay nakatanikala, nagpupuri siya. Bakit po? Hindi siya nagiging biktima ng circumstansya. Lagi niyang tinitingnan ang purpose nito sa kanyang buhay. May tawag dyan, eternal perspective. Itong lahat ng ito ay pangsamantala, hindi ito pang matagalan. So, kung ano pong meron, let's enjoy it. At anumang circumstance dumating, hindi ito magpapatigil para hindi tayo maging masaya, para hindi tayo maglilingkod sa ating Panginoon. So be happy ngayong umaga. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay kasama po natin at hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang salita ng Diyos sa ating lahat. Contentment is realizing how much you already have. Alam niyo po, ang dami ng bagay na meron. Tumingin kayo sa paligid po. Ang dami ka nang meron. How much God has already given you. Dami nang binigay sa iyo ng Diyos. Tingnan niyo po ang iyong kalusugan. Tingnan niyo po ang iyong kaligtasan. Tingnan niyo po ang iyong mga anak. Tingnan niyo po ang iyong paligid.
lahat ay binigay na po ng Diyos sa atin. Hindi tayo na hospital, hindi tayo nagkukulang, kahit dami-dami na pong binigay ng Diyos sa atin. And how much rich you already are. Alam mo po bang mayamang-mayaman na tayo? Hintay lang natin pagdating ng Panginoon at ang lating mana sa langit ay makukuha din po natin. Have confidence in God's providence. Learn to have satisfaction with what you have. Do not be affected with circumstances. Ang sekreto ng isang sayang buhay. A better way to live. Manalangin tayo. Panginoon, ngayong umaga, nais na yung pasalamatan lahat ng meron po kami. Lahat ng ibibigay niyo sa amin. Nais naming maging masaya dahil meron kaming Diyos na laging nandyan sa amin at hindi kami pinababayaan. Tulungan niyo po kami, lahat ng gagawin namin ay maging kapuri-puri sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin, papasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos.